In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can we explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. So, narito na naman tayo sa kapanapanabik na dialogue discussion, syempre debate ng ating mga kaibigan sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ating mga kapatid na mga Muslim. Syempre si Sir Fernando at si Bo Ali. So, ibibigay natin sa moderator, pero bago yan, alam natin yung rules ng DevCon, ano? So, alam natin yan, uulitin ko lang. Actually, syempre, kasi regular naman ng dalawa na ito, ng mga professional na ating mga debaters. So, alam na nila yan. So ibibigay natin sa ating moderator, si Brother Ernie, para sa pagsisimula ng debate. So, Bro Ernie, sa'yo na ang mic. Okay, ayun. Maraming salamat, Brother Ferdinand Sustinto, isa sa admin ng DIPCON. So, isang karangalan na ma-moderate natin itong mga magiginoong debatista, mga magigiting sa larangan ng debate. So, bago po tayo mag-umpisa ay ating babasahin muna yung rules para po sa kapakanan din ng mga manonood sa live. So, rules number 1, lahat ng tanong ay sasagutin max 20 seconds. Rules number 2, kung categorical ang question, kinakailangan mo nang sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas sa 20 seconds. Ang rules number 3, kung walang sagot, next question po kaagad. Rules number 4, kung ano ang tanong, yun lamang po yung sasagutin. Rules number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan ang itatanong lamang ay ayon sa inilatag ng negative or affirmative side. At sa rebuttal tanong, maaari na pong itanong inilatag man o hindi nilatag, basta po pasok sa topic. So rules number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula kay moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa oras ng kanyang pagtatanong o daragdagan naman kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So, rules number 7, out of the topic are not accepted. Rules number 8, no side comment. Rules number 9, no unproductive. Rules number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pag-isayos ng debating ito. So, malinaw po yung ating rules at nanangako po ba yung dalawang debater na magpapasakop sa rules? Yes, sir. Sa panig po ng affirmative. Mr. Negative, Brother Ali. Javier. Bro. Thank you, bro. Okay, so hindi na po natin papatagalin. Dadako na po tayo sa unang presentation. Unang tindig ng ating affirmative side sa paksang kanilang pinag-uusapan. Patutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So, Brother Fernando, kung nakahanda ka na po, Brother Ferdinand, paki-set po yung time. 15 po ba?
ba or 10? Ewan ko kay kapatid na Ali. 15 minutes. 10-7 as usual bro kasi 10-7, okay. Okay, so 10 minutes. Time starts now. Okay, salamat po ng marami sa kawanian ng DevCon. Kahit na malalim na ang oras, alas 11:39 dito sa aking relo, ay natuloy pa rin ang aming pong pag-uusap ng ating pong hinahangaang ustad, si kapatid na Ali Javier. Ano po? At syempre dito sa mga nasa loob, kay Pastor Ferdinand, sa CEO ng DevCo, kay kapatid na Sispu, kay kapatid na Ernie na siya ngayong tumatayo bilang moderator, kay kapatid na Samuel, ayan, ano, so maraming salamat po sa inyong suporta. Ano po? Eh, ang akin pong magiging trabaho ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ay magpatunay. No? At ang patutunayan ko po ay ang pagiging Diyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sa akin pong unang latag, nais ko pong gamitin uli ang John 1:1. Sa pagpapatotoo ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ang sabi po rito sa talatang ito, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nais ko pong bigyang diin ang ikatlong bahagi ng John 1:1 na pumeterminong ang salita ay Diyos. At ito po ay maliwanag na ating nakikita na mayroong tinutukoy dito na salita o verbo, no, sa ibang kataga. Na ito raw pong verbo o salita ay Diyos. Ayan. At sa isang talata pa, mga kapatid, bilang pagpapatunay din, na talagang ang verbo ay Diyos. Ano ho? Dito po sa bababa lang po ako ng bahagya, mga kapatid, sa talatang res na wika. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So dito naniniwala po ang Seventh-day Adventist na ang aktibong lumikha sa lahat ng bagay na atin pong natatanaw ngayon, nakikita at di nakikita, ang atin pong Panginoong Jesucristo. Siya po ang aktibong manilikha. At siyempre, bagamat kasama sa pamunuan ng paglikha ang Trinidad, pero hindi ko po sila isasama ito. Kundi dito lamang po ako aangkla sa aming pong tupiko tungkol po sa aming sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Yan. Isang katangian sa madalit salita ng pagiging Diyos ay ang pagiging manlilikha. Kaya nakita natin dito na kung wala daw na kung wala raw ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi ginawa hindi ginawa ang anumang bagay. So meaning ang ating pong Panginoon ang siyang aktibong manlilikha. Ano ho? Yan. Kaya nga naniniwala tayo na totoo ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, sa kalagayan niya bilang salita, siya po ay Diyos. At yung pagiging verbo po niya, yung pagiging salita, hindi po ito yung iniisip ng ilan na mayroong lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano? Yan, parang ganito na hindi sa akin, yan ay verbo, sa ganyan may halimbawa. Hindi ito ang ibig sabihin ng verbo dito, hindi ito po ay ang persona, isa pong bukod na persona doon sa Ama. Ano ang katunayan? Pag-uulitin po natin sa John 1:1, ang sabi rito, ganito, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Pag sinabing kasama ng Diyos, ito po ay paglalaarawan na mayroong bukod na persona. Ano ho? Yan. At bukod na personang ito, ipinakikilala po rito bilang salita, na ang salita ay Diyos. Kaya pagdating sa verse 2, sabi rito, sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Ayun. Kaya sa John
John 1 po, merong dalawang pinag-uusapang persona. Pero ang ibig ko lamang po rito ay patungkol po sa ating Panginoong Kristo na siya po ay Diyos sapagkat ito po ang daloy ng amin pong paksa. Tandaan po natin mga kapatid, yung pagiging verbo, yan po ay isang bukod na persona. Yan po ay isang panawag sa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Yan, isang katunayan po yan ng pagiging ibang persona ng ating Panginoon na nasa kalagayan pong Diyos. Ngayon, ang sumunod na pagpapatotoo na aking gagamitin, ibababa ko lamang sa talatang 14 ng John 1. Okay? Ang sabi rito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ng kanyang kalwalatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Dito makikita natin kung bakit mayroong Jesus na nahawakan, mayroong Jesus na dinamitan, may Jesus na kumain, may Jesus na naparusahan sapagkat ang berboan niya, nagkatawang tao. Ayun, pag sinabing nagkatawang tao, ay pumasok na ngayon yung kanyang ikalawang nature, yung pagiging tao. Yan. Pero nakita natin dito, maliwanag na ang berbo ay Diyos at ang berbo ay nagkatawang tao. Ayan. Ngayon, isa pang pagpapatotoo, dito sa 1 John 5:20, ang sabi rito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ito po ay pangatlo ko ng hanay. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito po ipinakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Ito anya ang tunay na Diyos. So maliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, talaga ayon sa Biblia, siya po ay tunay na Diyos. Yan. At pang-apat po na bahagi na aking pong pagpapatunay, mga kapatid, dito naman sa Kapitulo 20 ulit ng Aklat ni Juan. Bro, talatang wala yatang 28. sa live. Kanina pa. Wala yatang audio. Yun lang. Kanina pa nakikita ko sa mga comment. Tsaka nanood din ako ng live, walang audio. Nagko-comment yung mga nanonood, wala daw sounds. Sayang naman. Ulit tayo, ulit. Kanina pa kaya pumasok ako Kasi nanonood meron ako po, meron. Monitor ko po yan. Sige. Okay. Sige, so tutuloy na ako, sa aking pang-apat na pagpapatunay, dito sa John 20 verse 28, sumagot si Tomas at sa kanya sinabi, Panginoon ko at 2 minutes Diyos ko. and 25 seconds. Okay po. So dito makikita natin, nang makita ni Tomas ang ating Panginoon, sa kanyang muling pagkabuhay, ay ando doon yung pananampalataya ni Tomas na nagbibigay diin, Panginoon ko at Diyos ko. So ito isang matibay na pagpapatotoo ng ating Panginoon ay tunay na Diyos at kinikilala po ng mga apostol. Ngayon, ikalimang pagpapatotoo. Dito sa Aklat ng Tito, Kapitulo 2, talatay 13, maliwanag nating mababasa na ang wikay na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So maliwanag mga kapatid na maging sa talatang ito ay ipinakikita na yung pong darating sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, siya po ay kinikilalang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ganito rin ang pagkakabanggit sa atin doon sa aklat ng Lumang Tipan sa Isaiah 25 talatang 9, at sasabihin sa araw na yaon, narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maliwanag na ang darating po
ay ang Panginoong Jesucristo at siya kinikilala bilang dakilang Diyos. At 1 napakalinaw po nito. Okay? 1 minute. Sa natitira kong 1 minuto ay pang-anim na pagpapatotoo na aking ilalatag. Itong Kapitulo 1, talatang 8 ng Hebreo na ang sabi, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng kalwalat ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Dito naman ay inia-address ng Ama, no? Na ang ating Panginoong Jesucristo, kinikilala rin niyang Diyos. Ang sabi niya sa ating Panginoon, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Kaya, hindi masamang kilalanin ng Ama na Diyos ang anak, hindi rin naman masama at labag sa Biblia na ang Ama kilalanin ding Diyos ng anak. Ano? Kanya nga lamang, hindi ko pupuntahan muna yung Ama, kundi magpo-focus muna ako dito sa pagiging Diyos ng anak sapagkat ito ang aming pong paksa. Maliwanag na ang mismong Ama, tumatawag na Diyos sa Kanya. Gayon din ang mga alaga. Kaya, sino tayo para hindi natin tanggapin ang katotohanan ito na yung niyang Ama ay kinikilalang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, tayo pa kaya na nilalang na hindi tumawag at kilalaning Diyos ang ating Panginoon. Maraming salamat po. So ayun, diyan na po nagtatapos ang first stand ng ating pong affirmative side sa paksang pinag-uusapan sa gabing ito, na patutunayan ko na ang Panginoong Hesus Kristo ay Diyos. So tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan, dadako po tayo doon sa pagtatanong or cross-examination ng ating negative side sa ating affirmative side. Brother Ali, nakahanda ka na po sa iyong pagtatanong? Okay. Brother Perte, pakisit po 7 minutes para sa ating negative side. Okay, ready na. Time start now. Gandang gabi, Brother Fernando. Unang tanong, bro. Sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos? Oo o hindi? Yes, sinabi po niya na siya po ay Diyos. At mababasa po natin yan doon sa Juan 5:58 at sa aklat ng Exodo Kapitulo 3 at Exodo Kapitulo 6 na sinabi niya na siya po ay Diyos. Pwede natin basahin yung Juan 5:58, bro? Yes, pwede, Ustad. Bilang request po ninyo, ganito po natin mababasa. Sa 1:58 ang wika sa ate ganito. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Yung pong salitang ako nga dito, Ustad, ay isang present existence na bago pa si Abraham, taglay na niya yung terminong ako nga na siyang ginamit niya sa aklat ng Exodo. Next question. Thank you, bro. Sinabi ba niya na siya ay Diyos? Oo o hindi? Yes, sir. Sinabi po niya, katulad ng sinabi ko po, bago pa si Abraham, ay siya na. Ngayon, ganito naman ang ating mababasa sa Kapitulo 3 naman, talatang 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. Ayun. Kapag binuksan naman natin ng Kapitulo 6, sige po. Wala akong narinig na sinabi na niya Diyos siya, bro. Pwede mo bang basahin lahat ng nihanda mo? Na marinig namin na yes, sir. Siya ay Diyos. Yes, sir. Ganito naman ang ating mababasa. Bukod doon sa Exodus 3, talatang 14, na nagpakilala rin siya ako nga. Dito naman sa Kapitulo 6 ng Hebreo, ang sabi rito, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayun po. Next question. Ilan ang Diyos, Brother Fernando? Ang Diyos po ay nasa bilang na ekad, kapatid na Ustad.
Please pasagot yung tag dito. Pasagot yung tanong bro, ilan ang Diyos? Opo, sagot ko po yun, Ustad, ang Diyos ay nasa bilang na ekad. Yun po ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay isa na binubuo ng maraming persona. Ayun. Kaya lang sa pagkakataon ito, ang pinatutunayan ko lamang, hindi po ang pagka-Diyos ng Ama, hindi rin ang pagka-Diyos ng Holy Spirit, kundi ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Ayun po. Question. Mr. Moderator, pasagot lang yung categorical kasi pag ilan ang ibibigay ng sagot ay bilang po. Okay, ano yung objection? Hanap ko po kung ilan ang Diyos, yun po yung categorical. Pasagot ko kung 10 o isa lang ang Diyos o 3 ba, ano ba talaga? Okay, any counter Ang time objection? natin, 3 minutes and 24 seconds. So stop time muna. Okay. Yes sir, yes sir, counter po. Yes. Sinagot ko po kanina, nasa bilang po ng ikad na ang ibig sabihin kako, isa na binubuo ng maraming persona. Sinagot ko po yung categorical niya. Okay, so denied ang iyong objection. So sinagot ka po isa daw at nasa bilang ng tsunami. Okay? Resume time. Resume time. Resume the time. Thank you. Yung mga binasa mo na referensya dyan at saka Hebreo at iba pa, sino ang nagsalita? Si Jesus ba o si Juan? Yun po ay pagpapatotoo ng mga alagad bilang pagkilala nila at ang Diyos mismo, ang Diyos Ama mismo. Cut the time again, cut the time. Okay. Sa pagkakataong ito, Brother Fernando, may objection. So, pero di ko napapa-objectin, pa-warningan na kita dito dahil hindi ka sumagot ng categorical. Rules number 2 po. Ano po ba yung tanong niya? Kung sino po ang nagsulat, si Juan o si Jesus? Kung sino nagsalita? Yung nagsalita po. Sino nagsalita? Si Jesus o si Juan ba? Okay. Sinagot ko, Mr. Moderator. Sabi ko, ang nagsalita dyan yung kanyang mga alagad at ang Diyos Ama mismo. So, mga alagad po ang sinagot mo. So, ang kinahingi niya po kung si Juan o si Jesus. So, ganun ba? O sige po. Ito na hindi ka nakasagot ng categorical. So, first warning po, ayon sa rules number 2, proceed, resume the time. Okay. 2 minutes and 59 seconds. Okay, proceed. Kung hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos at sinasabi mo na siya ay Diyos, sino po ang papaniwalaan natin? Ikaw o si Jesus, Brother Fernando? Si Jesus po, kapatid na Ali, at hindi totoo na hindi niya sinabi na hindi siya Diyos. Katulad nga ng aking binasa, sinabi niya na siya ay Diyos. Bago pa si Abraham, ay siya na. Nabasa rin natin doon sa kapitulo 6 ng Exodo, na siya po yung Diyos na kausap ni Moises. Kaya binanggit po niya na siya ay Diyos. Ayan po ang sabi ng Biblia. Yung Biblia po ba, brother, nagsisinungaling ba? Oo o hindi? Ay, hindi po kapatid, sapagkat maliwanag naman nating nabasa, na talagang sinabi ni Kristo po, na siya po ay Diyos nang hindi pa siya nagkakataong tao doon sa aklat ng Lumang Tipan. Kinilala rin siya ng kanyang mga apostol na Diyos at mismo ang Ama ay tinawag po siyang Diyos doon sa Hebreo 1, talata 8. Kaya po, walang pagsisinungaling po, nagpapatotoo lamang po ang bawat karakter ng Biblia. Exclusion. Mabasa sa Biblia, brother, na ang Diyos ay hindi tao. At sinabi ni Jesus na siya ay tao. Alin ba ang totoo? Ikaw po ba o si Jesus? Sa Jesus po, kapatid, sapagkat hindi sinasabi doon na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao. Totoo po yun, ang Diyos hindi tao. Kasi ang Diyos walang laman at buto, pero hindi sinabing hindi siya pwedeng magkatawang tao. Kapag niloob ng ating Panginoong Diyos na siya magkakatawang tao, tsak mangyayari, Ustad Ali. Kaya wala pong pagkakamali Biblia. Kung hindi tao ang Diyos, ayon sa Biblia, Oseas 11:9, at sinabi ni Jesus na siya ay tao, John 8:14. Last 1 minute. Sino ang nagsisinungaling, ikaw o ang Biblia mo?
Wala pong nagsisinungaling, Ustad. Pareho pong tama yung dalawang yon. Sapagkat yung isa, nasa lumang tipan, hindi pa siya nagkakatawang tao, kaya tama lang nasabihin, ang Diyos ay hindi tao. Ayan. At nung nagkatawang tao naman siya sa lumang tipan, tama rin naman sabihin niya, ako'y tao at hindi Diyos. Sapagkat yung kanyang pagiging tao, hindi naman talaga yung pagiging Diyos. Magkaiba po ang pagiging Diyos niya at ang pagiging tao. Yung tao may laman at dugo. Yung kanyang pagiging Diyos ay wala. Kaya magkaiba po yung nature. Isaiah 46:9, walang gaya ang Diyos. Ba't nyo ginawang tao ang Diyos? Hindi po namin sagot po sa sagot. Hindi po namin ginawang ano na nga ba yung tanong? Na-interrupt ako. Ano na? Walang kagaya ang Diyos. Hindi tao o siya ang sinabi. Time na. Okay, so diyan na po nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative side sa ating affirmative side. So, pwede ba tayo magbasa ng ilang comment lang dyan, Brother Sispo, para po dun sa mga nanonood live? Commute pala ako, nakamute. Okay, sige. Trooper D? Okay, yun, no, maganda yung ating talakayan sa sa comment section. So magbasa lang tayo ng mga ilang comment, then ibigay natin uli sa gwapong-gwapong dalawang debaters, ano. So sabi ni MC Tibor, true dual close-minded talaga ang mga Muslim, kasi sabi nila, kung hindi tayo aanib sa Muslim, hindi tayo makakapunta sa langit. Ayan, sabi naman ni Ate Nilita Tenorio, shout out sa iyo BFF, no? At get well soon. Alangan naman ang Panginoon, Diyos ay tao, sabi naman ni Sister Nilita, no? Sabi naman ni Jared Nika, sobrang engot lang. Teka, ba't ko nabasa yun, no? Ingat po tayo sa ating mga sa ating mga comments sa live, no. At sinabi niya nga na siya ay I am. Ang Quran sinungaling, wala ni isang tama. Okay, ang sabi naman, basa naman tayo ng mga ng Islam, para pair kay Brother Ali, no. Ang sabi naman niyang Bro Ali, wala kang mga viewers na Islam dito, sabi ni Ted Jao Dumanog, yan ang meron na. Yan na. Sabi niya, meron na daw sounds. Okay, yan lang yung ating mga anak. Nagpapa-shoutout si Brother Paul. Si Paul, sino tong Paul na to? Si Paul, basta si John Paul, ayan, si John Paul. Shoutout sa iyo, kapatid, no? Shoutout din kay June Birayon, MC Tibor, at kay Jared Nika, ayan. Kay Samuel Tahuda, shoutout. Kay Christian Savior. Christian niya, Savior pa, ha? Dalawa to. So, sabi ni Sispo, sabi ni Christian Savior, Sir Fernando, focus ka daw sa Messiah, no? Parang may gustong sabihin, So, yan yung mga nasa live. Okay, Brother Ali, paki-share mo sa mga Islam nating kapatid para medyo maging interesting yung ating comment section. Ayun lang, Mr. Moderator, back to you. So ayun, nagbabalik tayo sa talakayan ng dalawang magiginoong debatista or mga batikang debatista sa DIVCON, So, ibibigay na po natin yung 10 minutes na unang presentation ng ating negative side sa paksang pinag-uusapan sa gabing ito, na patutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So, Brother Ali, are you ready? Yes, bro. Okay, Brother Ferdinand, 10 minutes. Time started now. Thank you, Brother Ernie, at saka si Brother Sespo. Ganun din kay Brother Fernando. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum at magandang oras po sa ating lahat. Tayo po nagpapasalamat sapagkat pinahintulutan ng Panginoon na
maisakatuparan na itong Christology o topic na napili nila, brother. Patutunayan daw nila na si Jesus ay Diyos. Pero tayong mga Muslim ay negative po tayo. As usual, syempre, kasi si Jesus ay stand ng kamusliman around the globe, isang tao lamang o kaya sugo o propeta. Yan po siya. Babasahin po natin syempre ang verse sa Quran at verse din sa Biblia nila. Kasi para makita natin na isa lamang yung turo sa kamusliman na si Jesus ay isang propeta lamang. Sa Suratu Maryam o chapter 19 ng Quran, verse 30, 31 at saka 36. Sinabi ng kataas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, pinarating sa atin nito yung salita o katagan na sinabi ni Jesus sa mga Israelitas nung siya isinugo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Hanggang sa verses na kasunod, ang kahulugan nito ay katotohanan ako ay alipin ni Allah. Pinagkalooban ako ng revelasyon o yung aklat at ibinilang ako sa mga propeta. Bukod dyan, brothers, wala na kaming aral hinggil kay Jesus. Isa kung pag-uusapan ay sa katauhan ni Jesus, siya ay sugo o kaya propeta lamang, alipin at lingkod ng Diyos. Period. Hindi po siya anak ng Diyos at lalong hindi kabahagi ng Diyos. Mababasa po yan sa Quran 112 verse 1 hanggang 4 na ang Diyos ay hindi pinanganak, hindi nagkaanak. Kaya't ang tanong kanina ay naging tao ba ang Diyos? Siyempre, hindi po pwede dahil biblical sa Oseas 11:9, pakisulat niyo mga kapatid para i-aralin ninyo, hindi ulyanin ang Diyos at lalong hindi nagkamali. Kung nagsalita ang Diyos, pag sinabi niya na siya ay Diyos at hindi tao, malinaw po yun. Sa Isaiah 48:11, mag-isa lamang ang Diyos. Maliban sa kanya walang gaya na sa 46:9 ng Isaiah, mababasa na walang kagaya ang Diyos. Kaya nga lang, pinipilipit nitong mga tagapagturo ng under Christianity, ng mga sikta, napakarami kasi totoo ang nasusulat sa kanilang Biblia sa Sipanaya 3:4 na ang mga tagapagturo ng Biblia ay pinipilipit nila ang katuruan o kautusan ng Diyos. Kaya magkakaiba sila ngayon ng angkin. Si Jesus may naniwala na siya ay Diyos at mayroon din sa kanila siya ay propeta lamang. Ngayon, sino ang alin sa kanila ang nasa tama? Hindi bali, ang Quran na ipinaabot sa atin bilang pamantayan at correction ng Biblia ay ito na sinasabi sa atin kung ano ang kalagayan ni Jesus, isa lamang sa mga propeta o alipin lingkod ng Diyos. Ganyan din naman talaga ang malinaw na mensahe ni Jesus, biblical. Siya ay mababasa sa John 8:40 na sinabi niya, siya ay tao. Ang kanyang sinabi ay, tao sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Malinaw po yun. Kaya tinanong ko kanina sa kanya na sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos, wala siyang nabasa. Ako nga ang binabasa niya doon. Dapat, yung mga punto na yun, siyempre yung mga nakikinig, malinaw naman po na sinabi ni Jesus, siya ay tao at hindi niya sinabi na siya ay Diyos. Siyempre, malinaw po mga kapatid. Ang mga katangian ng Diyos, siyempre, una, siya ang nagpakilala ng kanyang pangalan. Hindi pinakilala ng mga tao sa kanilang haka-haka lamang. Dahil si Jesus ay Diyos, dapat nilinaw niya na mas malinaw pa sa kristal na sinabi, ako ang inyong Diyos, malinaw sana, pero hindi. Dahil si Jesus nga ay isang sugo lamang. Kung basahin natin ang Quran, chapter 20, verse 14, nagpakilala ang Diyos sa kanyang pangalang Allah. Okay? Okay, pangalawang katangian ng Diyos, mag-isa lang siya, walang kagaya. Hindi po pwedeng ihambing. Yung binasa niya kanina na John 1:1, tapos pumunta sa 3 at 14, conclusion lamang sila na si Jesus ay siya na yung nagkatawang tao. Kaya tinatanong ko kung sino ang nagsalita sa John, si Jesus ba o si Juan, hindi marikta na sagutin. Thank you, bro. Sapagkat malinaw na si Jesus ay isa lamang tao ayon sa Biblia at simply sa
tao siya, sugo siya, propeta siya, mensahero siya. Pangatlong katangian ng Diyos ay walang kagaya, hindi siya kabahagi ng kanyang mga nilikha. Kaya mabasa nga yan sa Biblia nila. Ang Biblia hindi naman puro chismis eh. Sorry sa katagang to Hindi naman puro salpukan ang nilalaman eh. Mayroon pa naman diwa ng katotohanan. Yun ang punto rito mga kapatid. Kasi nga sa Jeremiah 8:8, sinulat ng mga eskribang sinungaling, kaya ini-edit nila ang Biblia. So wala na yung katotohanan na turo ni Jesus. Dahil ang Gospel of Jesus Christ supposed to be kay Jesus talaga binigay. Pero ang Gospels ngayon ay 4 na canonical na ibigay na sa John, Matthew, Lucas, Marcos. Hindi na si Jesus. Di po ba na nawala na yung katotohanan na turo ni Jesus? Pero may mga ilan pa namang bersikulo na nagsasabing si Jesus ang nagpakilala siya na mayroong Diyos na nag-iisa sa John 17:3. Alam na ng mga nakikinig ito. Sa Marcos 12:29, sinabi niya na mayroong tayong isang Diyos. Binilang yung sarili niya. Hindi niya sinabi na ako ang inyong Diyos. Malinaw po yan. So, ang ating punto mga kapatid, mga kababayan na tagapakinig, kami ay dati ring mga Kristiyano at nagsipag-Muslim na dahil natagpuan na dito sa Islam ay nagtuturo ng walang salungatan, kaya around the globe na mga kamusliman ay isa lamang ang turo pagdating kay Jesus, isang sugo, isang propeta lamang. Isa siyang alipin at lingkod ng Diyos, katulad din ng mga naunang propeta pa na sila ay isinugo sa bawat henerasyon na nagpangaral sila na Allah ang sasambahin at hindi sumamba. Huwag sasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya yung pagsamba sa iba bukod kay Allah ngayon, sa dami ng naglipa ng sandamukal na mga sikta ng relihiyon, particular sa Christianity, hindi malaman kung sino ang sasambahin, tanda po ng pagkaligaw yun. Alhamdulillah, umabot po sa atin ang mensahe ng Islam, hindi bali. Ito ang mga paraan upang maiparating ngayon ang mensahe ng Islam sa pamagitan ng talakayan. Magkaibigang talakayan, magkakilala na po kami ni Brother Fernando at mga brothers dito sa DIVCON. Alhamdulillah, bagamat ako ay siyempre minsan akala ninyo nakakasakit kong magsalita dahil sinasabi ko ang katotohanan na amin na pag-aralan biblical na ito ay hindi mapapagbasihan ng buong buo dahil nga edited siya, marami siyang version at walang original. Kaya hindi po ito nagkaisa ang mga tao na nakabase sa Biblia. Yun po ang aking maigsing pangunang tindig. Maraming salamat po sa oras ko, Brother Ermi, Brother Cespo. May 1 minute pa. 1 minute and 31 seconds. Ay, meron pa. Sige, okay na yun, bro. Thank you. Kalok-tok. Okay. Mr. Moderator. Sa aking oras dito. So ayun, dyan na po nagtatapos yung kanyang first presentation sa gabing ito sa paksang pinag-uusapan na patutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So dadako tayo mga kaibigan sa pagtatanong ng ating affirmative side sa negative side. So Brother Fernando, nakahanda ka na po ba sa iyong mga katanungan? Yes, sir. Ready na po. Okay. So Brother Ferdy, 7 minutes para sa ating Maginong Debatista, Brother Fernando. Okay. So time is start now. Okay, Ustad Ali, ang una ko pong tanong sa inyo, yung pong pagkagamit ninyo sa Oseas 11, verse 9, na ang sabi po ninyo, hindi pwedeng magkatawang tao ang Diyos. Ang tanong ko po ito, kung sakaling gugustuhin ba ng Diyos na siya'y magkatawang tao, magagawa po ba niya? Ustad? Yes, magagawa niya. Ngunit sa mga verses din ng Biblia na walang gaya niya at sa 89:34 ng Salmo na hindi niya babaguhin ang kanyang mga salita at sinabi na nga niya na siya ay Diyos at hindi tao. Kaya walang paglalagyan nung John 1:1. Nasa conclusion niyo siya ay Okay, next question. Diyos. Ginamit din po ninyo ang Zephaniah chapter 3, verse 4. Na tawag nila pastangan o binago, inedit ng mga saserdote, ika nyo po.
So ang tinutukoy po ba doon ay yung pagka-Diyos po ba ng ating Panginoong Jesucristo o yung turo ng Torah? Correction bro, pinipilipit, hindi ko po sinabi yung sinabi mo. Okay, bago ko sagutin. Okay, cut the time. May objection. Cut the time. Okay. So, ano po yung objection, Brother Ali? Yung nabasa lang doon sa Sipanayang sinabi ko bro, yung pinipilipit ang kautusan. Yun po ang sinabi ko. Ng mga pari pastor o mga escriba, yun po ang sinabi ko. Hindi ko po sinabi yung sinabi ni Brother Fernando. Aklaruhin ko na lang. Aklaruhin. Kaya doon sa Zephaniah chapter 3 verse 4, ano ho? Tama ho ba ang pagkasabi ninyo na ang pinipilipit riyan? Ang pinipilipit riyan ay iyon pong Torah at hindi po yung pagtatalakay sa pagka-Diyos ni Kristo, Ustad? Utos po ang sinabi ko, brother, na pinipilipit. Wala po akong binanggit na Torah. Okay. Next question. Yun po bang utos na binabanggit doon? Ano po yan sa wikang Hebreo, Ustad? Hindi ko alam ang Hebreo, brother, pero base sa 12:29 ng Marcos, sabi ni Jesus, pakinggan mo o Israel, ang una sa mga kautusan, isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Pero ginawa nyo siyang Diyos, kaya pinilipit nyo. Tama ang Zephaniah 3:4. Thank you. Next question. Yun bang binabanggit doon sa 3:4 ay tumutukoy ba sa Shema o doon sa kautusan? Kung titignan natin, brother, yung kautusan, hindi ka mag-i-stick sa isang utos lang kasi para hindi magchatatoy ang aral. Cut the time, Mr. Timer. So, categorical question, please answer categorical. Warning number 1 din po sa'yo, Brother Ali. Okay. 4 minutes and 12 seconds. Okay, paki-refresh po yung tanong, Brother Fernando, para ma-clear po yung categorical. So, resume the time. Okay. Yun po bang Zephaniah 3:4? Yan po ba'y tumutukoy, yung kautusan ay tumutukoy po ba doon sa eksklusibong Shema o sa kautusan mismo? Sumagot ako kanina, Brother Ermi, bilang moderator ka, pakinggan mo naman. Sabi ko, tumutukoy sa kautusan. Nandun yung pagpipilian. Ba't kayo nag-warning? Bro, naka-record po tayo. Sumagot ka po ng diretso. Sa kautusan nga ang kanyang categorical, di ba? Sabi ko, kautusan nga yun. Sumagot ka po. Hindi ba yun ang pinili ko sa mga categorical? Wala po kayong categorical na sinagot. Naka-record po tayo. Ron, sabi ko nga kautusan Iyon ang tanong di ba? May categorical po. Wala naman ibang pagpilian sa binigay niya. Kautusan Moderator. Isang kataga, di ba? Di ba kautusan ang sinabi ko? Next question. Proceed po tayo. Okay. Next question. Okay. So dito po sa John 1:1, ano po ang salita? Ayon sa John 1:1 ay sabi, Diyos. Kasi yun ang inyong conclusion. Ang tanong, naulyanin ba ang Diyos? Na sinabi niya walang gaya, tapos sasabihin niyo naging tao ang Diyos? Thank you, bro. Okay. Next question. Sa inyo pong conclusion, ayon dito sa talatang ito, tama ba na ang salita ay Diyos na nagkatawang tao? Hindi tama na nagkatawang tao. Kasi yung salita ng Diyos ay hindi niya babaguhin, hindi ulyanin ang Diyos para magbago-bago ng kanyang salita. Kaya walang paglalagyan ang John 1:1. Pero hindi natin itatanggap kasi nandyan na. Later on, i-edit na naman ulit ang Biblia para mawala na po
yung salungatan. Next question. 2 minutes. Sabi ninyo, hindi ulyanin. Tapos na, hindi ulyanin ang Diyos. Saan po ninyo nabasa sa Biblia na ang Diyos ay hindi pwedeng magkatawang tao? Wala kang mabasa, brother, na word for word sa isang talata, ngunit sa sinasabi ng Isaiah 46:9 na walang gaya ang Diyos, kaya wag niyong gawing tao dahil wala naman mababasa talaga na rikta, nagkatawang tao ang Diyos. Kayo lang nagsabi sa 14 ng John 1:14. Thank you, bro. Next question. Okay. Thank you. Next question. Dito po sa salitang berbo, tutol ba kayo na yung salitang berbo ay isa sa mga panawag sa pangalan ni Jesus? Hindi ako tutol sa nasusulat. Pero tutol ako na si Jesus ay Diyos dahil hindi niya sinabi na Diyos siya, pero ang sinabi niya, tao siya. John 8:40. Kung hindi kayo tutol na ang salitang berbo ay panawag sa pangalan ni Jesus, bakit hindi ninyo matanggap na yan ay isang persona? Ustad. Hindi ako tutol, brother, kasi nasusulat po yan. Ang tinututulan ko yung pagkakasalpukan ng pangunawa natin. Kaya kinukonsidera sa dami ng nagmuslim nating kababayan kasama ang mga pari at pastor. Thank you, bro. 30 seconds. Next question. Okay. Uulitin ko po, ilan na lang? 30 seconds? Wala na yan? Yes, wala na yan. Okay, so winiwib mo na po yung oras mo, Brother Fernando. Segundo na lang. So, okay. Diyan na po nagtatapos ang 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative side sa negative side sa unang tindig. So, dadako naman po tayo sa rebuttal stand ng ating... bago tayo dumako, mga kaibigan, muli tayong babasa ng mga ilang comment sa ating comment section. So, Brother Sispo? Okay, salamat. At medyo umiinit na yung ating gabi, ano? Tsaka ang daming nanonood sa ganitong oras, ano? 12:20, pero umabot tayo ng kulang-kulang 30, 26, no? Yung ating mga nanonood live. Ayan, so iba talaga karisma nila Brother Fernando at ni Brother Ali, ano? Kahit 12:21 na dito sa atin, mga nanonood pa rin live ay ang dami at may init pa rin ang kanilang mga comment. Ayan, batiin muna natin yung iba, no? Si Ilyakim Ezra Ezekiel, si shoutout kay Emmy Ems Berjardino, shoutout kay Alison Abelio Opredo, ayan, kay Artata Basbas, ayan, kay Jamila Masilang, ayan. I think ito na yung mga kaibigan ni Brother Ali. Basta tayo doon kay Sister Jamila, no. Bago kami naging Muslim, nagbasa kami ng Bible at doon kami nagsimulang maging Muslim sa pagbabasa rin ng Bible. Sa dami ng utos na nakalagay sa Bible, walang sinunod ang mga Kristiyano. Bakit? Ayan yung sabi ni Jamila Masilang. Ayan. So, may isa pa, no? Si Arabic yung pangalan niya, hindi ko mabasa. Ayan. Jesus said that our God is one God. Sa Marcos 12:29. Jesus also said, my God and your God. Sa John 20, verse 7. Ayan yung comment niya, no? So, kasi kanina mga binasa natin ay yung mga Kristiyanong comment, no? Itong binasa naman natin, Brother Ernie, ito naman yung mga panig sa Islam para maging patas tayo doon sa ating mga comment section. Ayan. So, shout out sa mga nanonood live at pinabati namin kayo in behalf of DevCon at salamat sa inyong pagsubaybay at ibabalik ko na sa ating
poging-poging moderator. So ayun, thank you Brother Sispo. So maraming salamat doon sa mga sumusubaybay dyan sa ating live, sa inyong pagsuporta sa pagtangkilik sa DIBCON. So maging yung nandito po sa loob ng room, magandang gabi sa inyong lahat. So dadako na tayo po doon sa rebuttal stand ng ating affirmative. So Brother Fernando, nakahanda ka na po ba? Yes, sir. Okay, Brother Ferdi, 10 minutes. 10 minutes. Okay, thank you po Okay, mga kapatid. start. Ano? At kitang-kita niyo po sa ating mga pagtatanong at sa paglalahad ng kaibigang ustad na hindi niya talaga kayang gibain yung ating mga itinayong pundasyon. Ano? Unang-una, gusto kong balikan natin yung Isaiah 46 verse 9. Oh? Sabi rito, pinutol ho niya kasi ito eh. Dapat itinuloy niya. Sabi rito, inyong alalahanin ang dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ayun, pinutol niya roon eh. Pagkatapos, naging conclusion niya, okay, tamo na, parang walang ibang hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo kasi walang gaya niya. Maliho ang pagpapaliwanag. Walang gaya niya na nagpapahayag ng wakas wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon. Yun po ang konteksto nito. At pag itutuloy po ninyo diyan, wala namang ibang Diyos na nagsugo, no? Doon sa ibong mandaragit, no? Yan ang konteksto niyan. Huwag nating babaguhin. Ano ho? Yan ang nangyayari. Nagsasarili ng pagtatapsir itong ating kapatid na ustad, kaya mali-mali ang turo sa Biblia. Ano ho? Yan. Kaya kapag ka mayroon higit na may karapatang magturo ng Biblia, yan po yung mga Kristiyano, yan po yung Seventh-day Adventist. Ano, hindi po ang Islam, kasi tiyak mali ang unawa po niyan. Ngayon, ito naman ho sa Oseas 11:9, na tama yun nakalagay, ang Diyos ay hindi tao. Pero tanong, kailan ba niya sinabi yun? Nung ba siya nagkatawang tao na? Hindi pa siya nagkakatawang tao. Kaya tama lamang sabihin, ang Diyos ay hindi tao. At tunay na ang Diyos talaga hindi naman tao kasi ang Diyos walang laman at buto. Ang tao ay may laman at buto. Kaya nga, sa kapanahunan, sa bagong tipan, ang Diyos na nagsabing hindi tao ay nagkatawang tao. Kaya nga tanong natin kung gugustuhin ba ng Diyos na siya'y magkatawang tao, hindi ba niya kaya? Hindi sagot din ng ating ustad kaya niya. Nangyari ba? Nangyari. 1:1 at 14, nagkatawang tao ang berbo. At nananahan sa gitna natin. Ayun. Kaya, hindi katakataka kung bakit mayroong lalabas na 1:8:40 na magsasabing ako'y tao sapagkat siya talaga ay nagkatawang tao. Sana po nauunawaan po ninyo yun mga kapatid. Ngayon, punta naman tayo doon sa Zephaniah 3:4. Mali uli ang pagkaunawa ng kapatid na ustad rito. Wala itong kinalaman sa pag-uusap tungkol sa pagiging Diyos at pagkatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang sabi rito mga kapatid, ang kanyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil, nilapastangan ng kanyang mga saserdote ang santuaryo at sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Ano ba yung kautusan? Kaya nga tinatanong natin ano ba sa Hebrew? Ganito kasi mababasa natin sa wikang Hebrew o sa kasulatang Hebrew. Nebeha o Hashim an Shibogzot ko haniha Helahu Kodes Hamsut Torah. Yung palang kautusang binabanggit dito, yung Torah, yun yung nilapastangan, yun yung pinipilipit ng mga saserdote at nagalit ang Diyos dito. Pinipilipit nila yung kahulugan. Yan ang ibig sabihin po niyan. Kaya sablay itong talatang ginamit ng ating ustad. Inaccurate quotation. Hindi ito gigiba sa paniniwalang ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yan. Ngayon, wala raw tayong nabasa na sinabi ng ating Panginoon na siya ay Diyos. Meron. Binasa ko nga kanina
Di ba? Juan 8:58, bago si Abraham, siyang, sabi, ako nga. Binasa rin natin yung Exodo, talatang kapitulo 3 at Exodo 6. Talagang siya yung Diyos. Ngayon, ito yung hindi niya kayang tibagin, yung mga katotohanan ito, mga kapatid. Nang ginagawa lamang ng ating kapatid na ustad, kitang-kita ko na siya po ang namimilipit ng katuruan nasa Biblia. At dito, lasap na lasap natin yung mali niyang mga interpretasyon, mga kaibigan. Kaya tama naman na ang ating Panginoon, talagang Diyos. Pinatotohanan ng mga apostol. Wala bang karapatan ng mga apostol na magpatotoo? Meron apostol yan Ang Diyos Ama, wala bang karapatang magpatotoo? Meron. Mismo ang Ama nga sabi, ang iyong luklukan, Diyos. Di kinikilala. Kaya kung meron naglalabas uli ng talata na ang ating Panginoong Kristo may tinatawag ng Diyos ang Ama, walang bearing po yun. Wala nang bigat. Kasi yung Ama nga, kumikilalang Diyos kay Kristo. Natural si Kristo rin, kikilalang Diyos sa kanyang Ama. Kaya wala po, hindi po natibag, hindi nayanig yung ating pong itinayo, mga kaibigan. Ngayon, hindi rin po pinag-uusapan dito kung gaano ng Muslim ang umanib na sa pananampalatayang Islam o Christian na umanib sa pananampalatayang Islam. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ayon sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, itong Biblia, hindi yung Quran, sapagkat yung Quran, yan ang talagang dinoktor. Biro mo, ibang-iba ang kwento niya sa kwento ng Biblia. Di hamak na mas nauna ang Biblia. Ang Quran ay huli lamang na lumapag. Kaya kung meron tayong dapat paniwalaan, hindi po ang aklat ng Quran. Sapagkat walang hula ang Biblia na mayroong lalabas na Quran. Na siyang salita ulit ng Diyos. Hindi po. Ang ipangangaral pa rin sa panahon ito, yung turo ng ating Panginoong Kristo, turo ng nasa Biblia. Kaya sabi niya sa isang talata, humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin ninyong mga alagad. Ang lahat ng bansa, sila inyong bautismuhan. At ako'y sa inyong palagi. Kita ho ninyo, walang pag-i-inject na may lalabas pang Quran na magsasabi na at magpapatotoo tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Kristo at mga turo ng Biblia. Wala ho. Yan po ay isa lamang aklat na ginawa na dito sa huling panahon na hindi utilizado ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung meron akong dapat paniwalaan, ito po ang Biblia na siyang nagsasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo ay tunay talagang Diyos. Yan. So lahat po ng kanyang talatang ginamit, naribat ko na po, at nakita natin mali-mali ang kanya pong pagkakagamit ng talatang ito. Ngayon, tinanong natin yung bang verbo, tutol ba siya na panawag sa pangalan ng Diyos? Ay salamat naman, hindi siya tumutol. Isa lamang katibayan yan, mga kapatid, na ang verbo ay talagang isang buhay na persona. Hindi yung basta lamang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pinatunayan niya sa atin ng aklat ng Apokalipsis 19 at 13. Yun na ang verbo, isang bukod na persona. Ayan, sana ay maunawaan po ito ng ating mga kababayan. At malinaw na malinaw dito, mga kapatid. Kaya walang bigat kung sabihin natin, sabi ni Kristo, ako'y tao, normal yun dahil nagkatawang tao siya. Mayroong Jesus na namatay, normal yun kasi nagkatawang tao siya. Ayun. So yan yung ating dapat nating makita, mga kapatid at mga kaibigan. Ayan. Itong 1 John 5:20, inaabangan ko na iribat niya, hindi niya po naribat na talagang ang ating Panginoon, ito ang tunay na Diyos. Maliwanag po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit ko inaabangang iribat niya yung 1 John 5:20? Kasi marami akong itatanong sa kanya dito At mapapansin niyo, pag inano po niya, nagbalik na tayo sa question and answer, itatanong ko na po ito sa kanya. Makikita ho ninyo, iikot po ang kanyang pagsagot dito mamaya. Last 1 minute. Last 1 minute. Okay? Last So, then, maging si Tomas, mga kapatid, hindi po niya naribat ito. At itatanong ko rin ulit ito sa kanya mamaya. Kung yung bang pagkasabi niya na Panginoon ko ay Diyos ko, bunga ba ng ano yun?
Bunga ba ng kanyang pagkagitla? Bunga ng pagkamangha? O bunga ng kanyang pananampalataya? Yan, no? So, at yung mga sasabihin niya na yung Biblia hindi lahat chismis, yun ho ay isang pagbibintang na ginagawa at normal yon na sasabihin ng ating kaibayo kasi pilit niyang sisiraan ang Biblia, pilit niya sisiraan ang salita ng Diyos. Pero maliwanag nating nakikita na sa salita ng Diyos na kanyang sinisiraan, nananatiling matibay na nakatayo ang katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Maraming salamat po. Time na po. So, time. Diyan na po nagtatapos ang rebuttal stand ng ating affirmative side sa pagkakataong ito. So, tuloy-tuloy na po muna tayo. Dadako na tayo sa pagtatanong ng ating negative side sa paksang pinag-uusapan nila na patutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So, Brother Ali, nakahanda ka na po sa iyong mga katanungan? Yes, bro. Ernie, thank you. Okay, so Brother Perde, 7 minutes para kay Brother Ali. Time start now. Okay. Brother Fernando, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Dito pa ako, Stad. Ayon sa Biblia rin, Isaiah, na ang Diyos walang kagaya, tama o mali? Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Cut the time, please. Yes, malawak po ang Isaiah. Pwede pong pakihugot yung eksaktong talata para masagot ng naaayon. Yun lamang po. Okay, so Brother Ali, ano po yung verses daw. So hindi yata na klaro. Isaiah 46:9. Sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Tama ba o mali? Walang gaya ang Diyos. Tama po. Walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon. Tama po. Talaga namang ang Diyos walang gaya niya na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Pero wala po yung kinalaman. Ayon, brother, thank you. Ayon sa John 8:40, sinabi ni Jesus, ako ay tao. Tama o mali? Tama po, Ustad. Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagkatawang tao. Kaya sabi ko nga kanina, wala hong bigat kung babasahin natin siya'y tao. Sapagkat talaga namang siya'y tao. Nagkatawang tao ho . Kaya may mababasa talaga tayong ganoon. Pero dapat din natin tanggapin. Thank you, bro. Naniniwala ka ngayon na ang Biblia mo ay pinipilipit mo ang aral. Tama o mali? Si Panaya 3:4. Hindi po. Sapagkat hindi ko pinipilipit ang salita ng Diyos, kundi inuunawa ko ang salita ng Diyos. At yung ginagamit po ninyong si Panaya, hindi po yan tumutukoy doon sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, kundi sa panglilikot at pangdadahas ng mga saserdote doon po sa turo ng Torah. Ayun, wala pong kinalaman yan sa ating paksa. Ayon sa inyong tinuran, Brother Fernando, konsepto ng kadyusan sa HDA, coffee, 3-in-1 o kaya itlog na konsepto, tama ba o mali? Hindi po. Hindi po kami nagtuturo ng ganyan, kapatid. Sapagkat pag sinabing 3-in-1, wanis po ang dating yan. Na yung itlog, mayroong pula, mayroong balat, mayroong at saka isang itlog. Hindi po ganun sa amin. Talagang maglagay ka, halimbawa, kung gagamitin ko illustration, maglagay ka talaga ng 3 itlog. Ayan, At yung 3 individual po na yan, ang bilang dyan ay ikhad. Next question. Ilan kung ganun ang Diyos, Brother Fernando? Ang Diyos po ay nasa bilang na ikhad sa wikang Hebreo. Nang ibig sabihin, isa na binubuo ng iba't ibang mga persona. Mr. Moderator, pwede ba mag-object? Okay, what is your objection? Cut the time, please, Brother Perde.
kapag po tinatanong ang ilan, ang isinasagot dapat bilang tapos magpaliwanag po. Ang isinasagot dapat bilang tapos magpaliwanag po. Tama ba? Pasagot yung categorical, please. Counter? Nawala yung moderator? Naka-silent? Counter objection po, counter objection. Yes, opo. Sinagot ko po, sabi ko po nasa bilang na ikad. Na yung ikad ay tumutukoy sa isa na binubuo ng iba't iba kakong persona. Nasagot po yung categorical po niyang tanong. Okay, so moderator decision, granted yung objection. So ang kailangan po, pag sinabing ilan, uunahin mo muna yung one. So ang sabi mo, nasa ikad o nasa isa. So, bilang po yun. Bilang po yun yung ikad. Hebrew ano po yun? Hebrew number. Kaya nasa bilang na ikad. Bilang po yun. Isa na tumutukoy sa marami. Opo. Yung ikad po, pinaliwanag ko lang na yun ay isa na tumutukoy sa individual na persona. Pero bilang po yun. Okay, so pakirepeat lang po, Brother Ali, yung iyong katanungan at para masagot po ng proceed po Thank tayo. you, Brother Ernie. Ilan ang Diyos, Brother Fernando? Okay. Nasa bilang na ikad ang Diyos. Yan po, categorical po, ikad. Na ang ibig sabihin ng bilang na ikad ay isa na binubuo ng iba't ibang persona. Yung po sinagot ko po, nasa bilang na ikad. Bilang po yun ng salitang ikad. Ipinapaliwanag ko nga, yung ikad, ang ibig sabihin, isa na binubuo ng iba't ibang persona. Okay, thank you. Ehad ka ng ehad na hindi mo sabihin isa, Brother Fernando. Tanong, ano ang orig na Biblia? Objection, Mr. Moderator? Okay, what is your objection? Cut the time, Brother Ferdy. Yes, pinatapos ko po siya, hindi po premise yung kanyang ginawa, kundi side comment, bawal po yun sa atin. Okay, Brother Ali, sa pagkakataong ito. Ano po ang counter objection, Brother Ali? Ang tanong ko ay, ano po ba ang orig na Biblia? Yun po yung counter objection mo. Yun nga, yun lang naman ang tanong ko. Kasi tanong ako ng tanong kung ilan ang Diyos, ihad siya ng ehad. Hindi naman siya magbigay ng isa o dalawa o tatlo o 10. Ngayon, follow question na lang ako na ano ang orig na Biblia? Yun na lang po ang sagutin niya. Thank you. So okay, ang yung objection ay granted, nakapag-side comment ang ating kapatid bago siya nagtanong. So pangalawang warning po, Brother Ali, sa pagkakataon ito. So no side comment, rules number 3 na po yan ngayon. So 3 minutes and 20 seconds. Question the time. Question. Ano ang orig na Biblia, Brother Fernando? Ang orig ng Biblia, yun pong tinatawag nating autographa. Yung mismong isinulat ng mga tagapagsulat ng Biblia na ginamit ng ating pong Panginoong Diyos. Katulad din po ng Quran, kung sino yung original, na yung kauna-unahan po niyan, bago lumitaw po yung inyong version, yun po yung original na wala na ngayon. Yan po sagot natin. Ano ang lengguwahe ng orig na Biblia, Brother Fernando? Ang original po na ginamit sa pagsulat, wikang Hebreo, wikang Aramaiko, at wikang Grego sa Bagong Tipan. Kaya nga binasa natin kanina, yung Sepanaya, ano ba yung utos na binabanggit doon? Nakita natin Torah. Wala pala doon pag-uusap tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Next question. Mayroon ka ba maipakita na orig na Biblia ngayon, brother, sa kanyang lingwaheng Hebreo? Katulad nito, Quran. Pinapakita ko sa akin. Mayroon ba? Wala? Yes, meron. Paano ko ba papakita itong computer ko sa iyo?
Dito Hindi, na sa yung computer libro, ko halos Yung libro po, bro, yung libro. Huwag yung computer. ay teka hanap kukunin ko lang ha. Wait lang. Kasi hinahanap kukunin ko lang po para may makita ang kapatid. May share screen po, Brother Fernando. Ganun ba? May share screen. Paano ba yan? Ay, naka-separate itong aking desktop. Anyway, ganito na lang, sabihin natin wala akong maipakita, pero meron ako niyang hawak, wala lang sa tabi ko. Pero hindi ibig sabihin na wala nang kasulatang Hebrew, wala nang kasulatang Griego, wala nang kasulatang Aramaic. Andito sa aking computer, sa software. Next question, Brother Ale. Thank you, Brother Ernie. Bro, Fernando, sa dami ng naglipa ng sikta ng Kristyanismo, SDA sa iyo at yung iba INC at iba pa, alin ang totoo? SDA o yung iba pa? Pagdating sa pagtuturo ng kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo, Seventh-day Adventist ang siyang nagtuturo ng tama. Kung Iglesia ni Cristo, di dapat nandoon ako. Kung ibang pananampalataya, di dapat nandoon ako. Kaya kung nandito sa Seventh-day Adventist, ito ang tunay na nagtuturo ng tunay na katotohanan, kapatid na Ali. Kaya mali rin ho yung kinalalagyan po ninyo. Malibang maunawaan ninyo yung mga turo ng Biblia, mag-SDA din po kayo. Yan po magiging bagsak niya. Next question. Kung ganon, tama lang na dahil Brother Fernando. Time's up. Time na po, Brother Ale. Time na. Okay. So, dyan na po nagtatapos ang ating pagtatanong ng ating negative side sa ating affirmative side sa kanya pong rebuttal stand. So, bago tayo dumako, mga kaibigan, doon po sa ikalawang round ni Brother Ali o rebuttal stand niya, muli tayong babasa ng mga ilang comment para din po doon sa mga nanonood sa ating comment section. So, Brother Sispo, ikaw na po ang bahala. Salamat Brother Ernie, at napakadaming nanonood sa atin sa napakamadaling araw na oras na sa 27 viewers na tayo, tapos naka 78 to 80 shares na tayo yung ating live stream. Tapos yung comment section natin nasa 100 plus na yung comment section natin. So binabati natin si Harry Bulatit, si Abiel. Ayan, shout out sa iyo, kapatid. At ayan, mga bagong comment, si Gerald Yu, ayan. Si Jared Mika, si Sion Torres, ayan yung mga bago nating nanonood live, si Rowell Labaho, at basa tayo ng dalawang Islam, dalawang Christian. Ayan. Sabi ni Rowell Labaho, ayaw kasi maniwala ng kapatid nating Muslim sa Biblia kasi sabi nila corrupted na daw. Hindi kasi nila alam na guided of Holy Spirit ang nagsulat ng Biblia. Ayan. At sabi naman ni kapatid na Arabic yung sulat, ang sabi niya ay tanong ko lang po, makapangyarihan ba ang Diyos ninyo? Bakit kailangan pang magkatawang tao? Ibig bang sabihin kung may gusto siya sabihin sa kaniyang langgam, magpapasalanggam ba siya? Ayan, yung tanong ni kapatid na yung pangalan niya Arabic, So, sabi naman ni Eliakim Ezra, bakit kaya karamihan na balik Islam kuno ay sumasapi dyan sa karamihan lalaki? Kasi may reward daw na tatanggapin na 72 virgin na malalaki ang mata. Yan. Ito yung sabi ni Eliakim. At basa pa tayo ng isa pang comment.
At ito naman, sabi ni Gerald Yu, isang Islam, kaya na nabutata ni Fernando sa debate nila, JC, biruon mo dalawa ang tunay na Diyos, pero magkaiba ang karakter. Saan kaya niya nabasa yan? Ayan, sabi ni Gerald Yu. Ayan, no, napakadami ng comment section natin, no, nasa 100 plus na yung comment natin. So, shout out kay Benji Dormiendo. Ayan. At sa mga gustong sumali sa live at sumali sa ganitong gawain, mangyari pong i-follow ang aming page, the Debaters Convention page, at mag-message lang kayo sa alinmang nandito sa room na ito, ano, kay Brother Fernando, kay Brother Ernie, kay Brother Ferdinand, no? At i-add namin kayo sa aming page upang makasali kayo sa mga ganitong gawain. Welcome ka dito, kapatid, ano man ang iyong pananampalataya, no, ateista ka man, komunista, debatista, ano pa bang ista to, no? Deist, ateist, at Iglesia ni Cristo, Sabadista, Islam, ano, lahat na nung religion mo, welcome ka sa DevCon. May ibibigay kaming panahon para pakinggan ang iyong mga pananampalatayang pinapanindigan. Ayan. At salamat sa mga nasa room. To Brother Wimpy, shout out sa iyo. At sa mga nanonood live. Ayan. At meron kaming Debaters Convention t-shirt na available kami sa Shopee. Type lang ang Debaters Convention t-shirt sa Shopee apps, no? At soon darating na rin yung cup. Yung cup ng Debaters Convention soon ay magkakaroon po tayo niyan. At hopefully this after ECQ, ayan. So ituloy ko na at back to you, gwapong moderator. So maraming salamat, Brother Sis. So, isa lang paalala pala dan sa mga live viewers, kung abot tayo ng 70 ay mayroon tayong parapol na free t-shirt yata. Hindi ako nagkakamali. Tama po. I-share niyo po. Mag-share na po kayo na mag-share dahil ang mananalo po sa parapol ay yung nakapalo sa ating YouTube channel at saka naka-share sa debating ito. So, alam niyo na po ang gagawin niyo mga nasa live. So, i-share na po para tayo ay makaabot sa required na viewers para tayo magkaroon ng free t-shirt raffle. So, tuloy na po tayo, dadako na po tayo sa ikalawang tindig o rebuttal stand ng ating negative side, Brother Ali Javier. Akong nakahanda ka na po, Brother Ali. Bro Ali, baka nakamute ka po. Bro Ali. Bro, dinig niyo po ko. Ayun, Brother Ali. So, nakahanda ka na po sa iyong presentation, rebuttal stand? Magsasala lang kami saglit, okay lang ba? Kasi sandali lang po. Okay bro, okay. Lang naman. Sige. Sakto lang kasi mag-ano kayo, kayo sige, antay lang kami. Ha? Brother Fernando, saglit lang ha. Yun ako ko kasi may sound na yun. Ito na. Nakatapos na kami bro, balik na. So ayun, Brother Ali. Pwede na po ba natin ituloy, Brother Ali? Yan, okay na, pwede na bro. Okay, so Brother Ferdy, may nakasit na po ba yung ating oras dyan? Silent yata sila. Pastor Ferdy, timer. Okay, go. Yun, sorry. Nalaglag. So, Brother Ali,
10 minutes po para sa iyong rebuttal stand. Bro Perde, paki-set po ang oras. Okay. Time start now. Thank you, Brother Ernie. Thank you sa mga natin namamahala ngayon. At saka kay Brother Fernando, bro, ako yung nagpapasalamat at ako na may humihingi ng pahumanhin ha. Faith lang tayo, no? Hindi naman personalan, di ba? At sa kapakanan ng mga nakikinig, syempre, mga listeners, viewers, mga Kristiyano at mga Muslim, stand po namin ang si Jesus ay hindi humigit kumulang sa isang sugo o kaya propeta, mensahero siya o alipin at lingkod ng Diyos. At malinaw po yan, biblical brother, na sinabi ni Jesus, siya ay tao, John 8:40. Walang mabasa biblical o sa dyaryo o comics na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Wala po. Kayo lang po nag-interpret sa kung anong nabasa ninyo, ikinakapit ninyo na si Jesus yung Diyos kasi total po dyan yung mga kapanalig na Kristiyano, yung mga iglesia ni Kristo. Ayaw nilang tanggapin na maging Diyos si Jesus dahil yun ang malinaw na aral ng Biblia. Kasi kung ang Diyos ay walang gaya at hindi siya tao kundi siya ay Diyos, wag na natin dagdagan po yun. Alam nyo po yung tauhid na salita. Yun po yung terminology na Arabic na root word ng kataga sa Tagalog na tuwid. So hindi po pwede na magsasalpukan ang salita ng Diyos. Nakalimutan ko lang itanong sa iyo kanina, Brother Fernando, na Diyos mo ba si Jesus? Gusto ko lang marinig ng mga tao yon sapagkat ito ang pinapatunayan mo. Siyempre sasabihin mo na oo. At tatanungin ka na namatay ba ang Diyos? Siyempre sasabihin mo hindi. Kung ganun talagang tama lamang na ang Diyos walang gaya, walang kamatayan na nasusulat sa Biblia niyo yan sa 1 Timothy 1:17 na walang kamatayan ang Diyos at hindi nakikita. Iisa lamang. Pero kayo, mayroon kayong 3 persona, nakita si Jesus, namatay si Jesus. Kaya nagkakawindang-windang na po yung paniniwala mo, Brother Fernando, particular siyempre sa SDA. Kaya walang maasahan ngayon sa turo ng mga kakristiyanuhan. Bakit? Pumunta na naman po tayo. Dahil po ang Biblia ang may kasalanan, kumbaga, yun po ang hindi maaasahan ngayon. Bakit? Dahil kung salita ng Diyos ang Biblia, dapat malinaw ang katauhan ni Jesus. Pero kahit paano, malinaw pa rin talaga na siya ay tao kasi siya ang nagsalita. Inaantay mo ka ako na banggitin natin yung 1 John 5:20 at palalitawin ninyo dyan kung sino nagsasalita. Itatanong ko rin sa'yo kung salita ba yan ni Jesus o ibang tao. Siyempre, dapat ang ating tinitignan yung turo ni Jesus at hindi yung toro ng mga chismosong canonical gospels. Sorry sa salita na yun ha. Kasi yun po ang magagamit ko nang sa ganun malaman natin na ang Biblia ay hindi po maaasahan para sabihin na ito ay salita ng Diyos kasi sentido común, ini-edit po yan. Kaya marami pong editions ng Biblia. Nung tanong kanina na mayroon ka bang may papakita na Hebreo kamo na lingwahe ng Biblia, sabi mo mayroon pero sinungaling lamang. Bakit? Noong ipapakita mo dapat sa screen ay hindi mo naman maipakita dahil talaga naman wala libro ng Biblia na katulad nito, ipapakita ko sa inyo. Yung Quran, kapag ang translation of the meaning ay di nagkaunawahan sa lahat ng mga tao sa kanilang lingwahe, may binabalikan na original upang magkaisa ang turo ng Quran at kamusliman around the globe ay iisa ang turo. Bakit? Walang salungatan ang Quran. Ito po yung tunay na salita ng Diyos. Pero yung inyo pong basihan, kaya eto, sa mga topic, dalawa ang napapatunayan. Si Jesus ay sugo at tao lamang ayon sa Biblia at ayon sa Quran. At yung pangalawang napapatunayan na ang Biblia ninyo ay hindi maaasahan. Kasi nga, edited versions, walang orig. So tama yung Jeremiah 8:8 na sinulat yan ng mga sinungaling na mga eskriba. Kaya ini-edit. Ini-edit kasi ang dami pong editions ng Bible. Sorry ha. Sa Sipanaya 3:4, tama rin na pinipilipit ninyo ang aral. Dahil kung hindi nyo pinipilipit ang aral, dapat kung sinabi ng Diyos na tao siya, ay Diyos siya, hindi siya tao,
huwag niyo nang ikabit kay Jesus na siya ay Diyos kasi hindi sinabi ni Jesus na ako ay Diyos. Ang sinabi niya ay ako ay tao. John 8:40. Diba? At pinakilala niya na isa ang Diyos, pero sasabihin ninyo na siya ay kabahagi sa Diyos. Di sana yun ang kanyang sinabi. Mabasa yan sa inyong Biblia pa rin, diba? Isa lamang ang Diyos. Atin, sabi pa nga niya sa Marcos 12:29. At ang mga kautusan ng una, partikular, siyempre, ang mga propeta, katulad ni Moses, hindi nagturo na may kabahagi ang Diyos. Ang turo nila ay isa lamang ang Diyos. Halimbawa, sa Deuteronomy 6:4, sinabi ni Moses na isa lamang ang Panginoong Diyos. Sinabi rin naman ni Jesus sa Marcos 12:29 na isa lamang ang ating Panginoong Diyos. Ito ang turo ni Propeta Muhammad kasi isa lamang ang turo nila. 112 ng Quran verses 1 hanggang 4, isa lamang ang Diyos. Di nagkaanak, hindi pinanganak. Malinaw. Kaya't ito ang outcome, nag-Muslim na yung inyong mga kapanalig, mga kababayan. Alhamdulillah, ito naman ay di nangangahulugan na kami po ay nakikitalakayan sa inyo. Katulad ng sabi ko, ayaw ko pong makasakit, kaya lang parang nakakasakit ako, lalo na yung mga one-sided nating mga kababayan. Ito tandaan ninyo po mga kapatid, mga kababayan. Kami bilang dating Kristiyano, napag-aralan namin ang Biblia at inaaral pa rin hanggang ngayon. At napag-aralan din namin ang Quran, kaya kami nag-Muslim. Dalawa ang aming nalalaman. Pero kayo, stake lang kayo sa Biblia. Mabuti sana kung may maaasahan para magkaisa kayo sa inyong pananampalataya na si Jesus ay Diyos. Pero failed po. Hindi mapatunayan na si Jesus ay Diyos dahil sinabi niya siya ay tao at wala siyang sinabi na siya ay Diyos. Ang punto, mga kapatid, mga kababayan, sa ating topic, si Jesus, patutunayan ko ay ni Brother Fernando na si Jesus o Panginoong Jesus ay Diyos. Samantalang kami pong mga Muslim ay ang stand namin siya ay isang propeta o sugo, mensahero, alipin at lingkod. Nabasa natin kanina sa Quran 19:30-31. At saka biblical, siya ay tao, sugo rin siya sa mga Israelitas lamang. 15:24 ng Matthew, sugo siya sa mga Israelitas. Sa Matthew 10 verses 5 and 6, inutusan din niya yung mga disciples na huwag pumunta sa mga hentil. Pupunta lang daw sila sa mga 12 tribo ng Israel. Tama lang. Si Jesus at ang kanyang mga disciples ay sugo lamang sila sa partikular na lugar. Israelitas ayon sa Biblia ninyo. Pero di nyo natatanggap. Bakit? Pinipilipit ninyo ang aral. Bakit? Sinungaling ang inyong Biblia. Bakit? Wala naman tayong mababalikan ngayon kung ano talaga ang aral ni Jesus. Kung nagsabi ba siya na Diyos siya o kayo ba nagsasabi na siya ay Diyos. Hindi sisirain ni Jesus ang batas. Sa 5:17 ng Matthew hanggang 18 hanggang 19. Kung saan, batas yun, binigay ng Diyos sa mga naunang propeta, hindi sisirain, pero sinira ninyo. Dahil mayroon kayong bagong tipan, samantalang ang 89:34 ng Salmo ay hindi daw mababago ang tipan. Bakit nagbago kayo ng tipan? Hindi rin babaguhin ng Diyos ang kanyang salita. Bakit kayo nagsabing ang Diyos ay tao, samantalang o ang Diyos na si Jesus, sinasabi niyo siya ay Diyos, pero ang Diyos ay walang kagaya. So, malinaw ang mensahe ng tauhid o katotohanan. Ito ang mensahe kung saan nakikita ng maraming tao kaya kinukonsidera ang pagyakap sa Islam. Ilang minuto pa, bro? 1 minute and 30 seconds. Okay, thank you, bro. Okay na yun. Hindi na kailangan na pahabain kasi bitin yung oras namin dito. Sige lang bro, okay na yun, thank you. Ako'y nagpapasalamat kay Brother Fernando at sa inyong lahat. Thank you very much. So ayon, yan na po nagtatapos. Iwinib niya na yung 1 minute and 30 seconds sa kanyang oras ng pagpapahayag sa rebuttal stand. So dadato na po tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative side sa kanyang rebuttal stand ng negative. So, Brother Fernando, naka-ready ka na po ba sa pagtatanong? Yes, sir. Okay, Brother Ferdy, pakisit lang po, 7 minutes. Time start. Now. Okay. Ang una ko pong tanong, okay,
dito sa sinasabi ninyong tauhid, sabi niyo po, ang root word po ng salitang tuwid ay tauhid. Saan po ninyo nabasang dictionary yan, Ustad? Ito ang pag-aaral, brother, kasi ang katagang tuwid ay kasing tunog ng tauhid. Kasi ang sinasabi ko kanina na root word ito ng tuwid, ibig kong sabihin yan ay matuwid na aral na hindi sumisimplang. Yun po ang nais ko lang, brother. Kapag ba magkatunog na, ibig bang sabihin yun na ang root word? Ustad Ali? Magkaminsan ganun po, brother. Katulad po ng Allah sabi ng mga Batanggenyo, kasi may kasaysayang Islam sa atin. Mga Ilocano naman, Allah katta, lagot ka sa Diyos, mga taga Ilocos. So ang punto dito, bro, yung kahawig na salita, minsan doon nagsimula ang isang kataga. Next question. Thank you. Okay. Sa balarilang Pilipino, alam niyo po ba yung salitang tuwid ay isa ng salitang ugat? Kapatid na Ali? Alam ko, bro. Ang tuwid, yung ibig kong sabihin dyan ay walang sisimplang, hindi siya sumasalpok sa bawat kanto. Ibig sabihin, diretso lang po, matuwid siya. Yun po ang ibig kong sabihin kanina sa tauhid. Thank you, bro. Next question. Okay, so next question. Sabi niyo po, isinugo lang ang mga alagad sa partikular na lugar. Doon sa, ang tanong ko po, ay saan pong talata ng Biblia nakalagay yung sinasabi niyo? Sinabi ko kanina, bro, sa Matthew 15:24, si Jesus ay isinugo lamang sa 12 tribo ng Israel. At yung kanyang mga alagad, mga disipulos ay Matthew 10:5, inutusan niya huwag pumunta sa Hintil kundi sa 12 tribes of Israel din. Thank you, brother. Okay. Next question. Doon po sa Mateo 28, talatang 20, saan po sila isinugo yung mga apostol? Sa lahat ng bansa, kung hindi ako magkamali. Thank you, bro. Ngayon, alin ang sundin natin? Kaya nga tinanong kita kung may orig kang Biblia dahil balikan natin lahat ng nagsasalpukan. Pero wala ka namang orig na Biblia. Thank you, bro. Okay. Next question. So, next question. Doon sa Matthew 15:24, sinabi ba doon na doon lamang sila mangangaral at hindi na sa buong sanlibutan? Hindi sinabi ang gusto mong salita, brother. Ngunit sinabi dyan na hindi ako isinugo maliban sa 12 tribo ng Israel. Si Jesus ang nagsasalita. Yung gusto mong salita, wala. Pero malinaw po yan na sinugo siya sa Israelitas at hindi sa Pilipinas. Thank you, bro. Question. Okay. Klarifikasyon ko lang po, saan nga po yung talata sa mga alagad? Hindi ko pala naitala. Sorry. Matthew 10:5 hanggang 6 po, brother. Okay. Diyan po sa Mateo 10, talata 5 hanggang 6. Sinabi ba dyan na eksklusibo lamang silang sa bahay lamang ni Israel pupunta at hindi na pwede silang pumunta sa buong sanlibutan? Hindi po sinabi ang gusto mong salita na eksklusibo, pero ang mababasa po dyan kung anong salin ang nagkakaiba-iba, pero ang mabasa ay huwag kayong pupunta sa mga hintil. Ang hintil kong ito ring yung non-Israelites. Pupunta lamang kayo sa mga tupa ng Israel o nawawalang tupa. Yan ang natandaan ko, brother. Thank you. Okay. Nabanggit niyo po na si Jesus ay pinatay. Ano po ba? Ang tanong ko sa inyo, alin po yung pinatay sa kanya? Yung kanya bang kalagayang Diyos o yung kanyang kalagayang tao?
kalagayang tao po ang sinabi ko kasi yun po ang paniniwala ko. Kaya sinabi ko na kung ang Diyos walang gaya at walang kamatayan, 1 Timothy 1:17, bakit namatay si Jesus? Siya ang inyong Diyos. Di ba nagsasalpukan? Thank you, brother. Next question. Nang siya po ay nagkatawang tao, tama lamang ba na ang namatay sa kanya yung kanyang kalagayang tao? Tama, namatay siya bilang tao ayon sa inyo. Ngunit kung ang Diyos ay walang kagaya at hindi siya tao, huwag niyo niya siyang gawing Jesus. Thank you, brother. Last 1 minute. Next question. Okay. So sa makatwid, pareho tayo ng unawa na ang pinatay kay Kristo yung kalagayan niyang tao at hindi ang kalagayang Diyos. Tama po ba? Tama, kaya lang brother, ginawa mong Diyos si Jesus, wala ngang gaya ang Diyos. Kaya ang sabi ko, hindi ulyanin ang Diyos para magkakaiba yung kanyang sasabihin na nabasa ninyo sa inyong Biblia. Kaya may tauhid tayong sinasabi ko, tuwid na aral. Thank you, bro. Next question. Doon sa 1 John, doon muna ako sa John 20. Ano ho? Nagkamali ba si Tomas nang sabihin niyang Panginoon ko at Diyos ko? Hindi nagkamali kasi yun ang mababasa. Ngunit ang Biblia, hindi makuha ang isang aral kung Diyos ba si Jesus at sinabi ni Jesus na siya ay tao. Ngayon kung tao nga si Tomas din nagkakamali, kung hindi man dahil mababasa sa Biblia nyo, alin ang paniniwalaan? Tao ba si Jesus o Diyos? Time's up. Time's up. Time na. So ayun, diyan na po magtatapos ang 7 minutes cross-examination sa rebuttal stand ng ating negative side. So bago tayo dadako sa ating conclusion, final conclusion ng dalawang panig, muli tayong babalik doon sa comment section live kahit mga 3-4 na comment. Brother Sispo. Okay, salamat no, Brother Ernie. At 1:23 ang time natin, ano. At nandito tayo sa last portion tayo, no, Brother Ernie. Yes po, sa conclusion na po. Okay. So bago ba tayo mag-conclusion, basa tayo ng mga ano, no. Meron tayong 88 share yung ating broadcast, ano. Merong 88 share, merong 120 na comments. Madami ng comments na more than 150 na. At 24 live viewers. Ayan. 24 live viewers, no. At marami pang nagko-comment live. Sila Brother Wimpy, sila mainit na yung ating ano, no, ating comment section. Nagde-debate na sila doon. Okay, so ayan, at inuulit ko po, no, kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, mangyari lamang mag-comment, mag-follow sa page, at i-follow niyo rin yung mga YouTube channel ni Brother Fernando Camacho, Fernando B. Camacho, YouTube channel niya. Kay Brother Ali, meron siyang lagi everyday live, no, sa kanyang Thank you, wall, no, sa FB wall niya, at iba pang mga gawain nilang dalawa, no, itong ating dalawang debatista. At get well soon, Brother Rasha, kung ano man ang nangyari, I hope okay ka lang, no, at andito lang kami para sumuporta sa iyo. Ayan. At doon sa mga gustong umorder ng ating merchandise, nasa Shopee na po tayo. Type nyo lang sa Shopee apps, Debaters Convention t-shirt. Ayan. At soon magkakaroon din tayo ng cup. Ayan.
magandang magkaroon ng cup, yung logo ng DevCon dun sa cup. Ayan. So, mayroon din tayong mug, t-shirt, polo shirt, at soon yung ating cup, DevCon cup. Ayan. At yun, hindi ko na pahabain at bigay ko na sa back to you, Mr. Moderator. So ayun, thank you so much Brother Sispo sa pagbabasa ng mga comment. Maging sa ating dalawang debatista sa gabing ito, sa madaling araw nga pala. So dadako na po tayo sa final conclusion. Mauna po dito, ayon sa rules ng DivCon, mauna po yung negative side. So si Brother Ali po ang maunang mag-conclusion, 5 minutes. So Brother Ferdi, pakiset lang po yung time, 5 minutes para kay Brother Ali. Okay. Okay, so Brother Ali, nakahanda ka na po? Thank you, brother. Okay, Nakahanda na. now. Thank you. Hindi maubos-ubos yung aking pasalamat at hindi rin nauubos yung aking paghingi ng paumanhin kasi syempre yung mga sinisiwalat hinggil sa Biblia, syempre faith lang naman po ito. At pinaghahandaan po natin yung kaligtasan, kabilang buhay po. Nakalimutan ko lang itanong na ang Diyos ay maalam ba siya? Siyempre, sasagutin ni Brother Fernando, oo. Ba't hindi alam ni Jesus kung alas 3 o alas 4 na ba? Ang kulit, di ba? Sa punto na ito, talagang si Jesus ay sugo lang, propeta o tao. Bakit? Sapagkat hindi humigit kumalang sa kanyang katauhan, hindi kadyusan. Yun ang punto dyan . At ang Biblia, kung wala namang iisang mabasang aral ngayon, lumilitaw pa rin talaga na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. John 8:40. Hindi niya sinabi niyang tao at hindi niya sinabing Diyos siya. Walang mabasa sa Biblia. Kaya yun ang ating tindig kasi alhamdulillah yung malinaw na mensahe, aral ng Islam, na si Jesus ay propeta o sugo, tao lamang. Yung pagdating sa pagkamatay ni Jesus na nabanggit ko kanina, sinasabayan ko lang yung paniniwala nila kasi yun ang turo nila. Iniligtas sila ng kanilang Diyos na namatay sa krus. Ang kulit nila. Kung, pakinggan ninyo mga kapatid, ito mahalagang mga puntos. Kung ang Diyos ay nag-iisa at tinubos niya ang kasalanan ng tao, kanino niya tinubos? Sa sarili niya? Ang kulit. Okay. Tingnan po natin yung isang banda. Kung si Jesus ay Diyos at walang gaya ang Diyos, wala ring kamatayan ang Diyos, biblical po yan ha? Bakit ginawa nilang tao ang Diyos? At sinabi nilang namatay si Jesus. Iyon ang topic. Patunayang si Jesus ay Diyos. O diba? Ngayon, ito ang hindi matanggap ngayon. Ang Biblia kasi walang katotohanan. Kaya napakarami tayong mga kababayan na yumakap na sa Islam. Yan po ang reality mga kapatid. At ang gabay na sa Panginoon po yan, nasa Diyos. Sana umabot din sa ating mga kapatid na ito, kababayan na ito, na mahal natin sila sa kabila ng magkakaiba tayo ng pananampalataya, ay ang pagbigay namin ng mensahe katulad nito ay siyempre upang umabot sa inyo. Dahil sa kabilang buhay, kapag ang isang tao namatay na nagtambal siya, kasi yun ang first of the commandments, huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. So lahat ng sinasamba bukod sa nagsugo sa mga propeta, Diyos-Diyosan ang tawag doon. Yun din ang turo ng mga propeta, Quranic verses na nagturo sila, 1636 ng Quran, Allah ang sambahin lamang at huwag sasamba sa iba. Kaya't Biblia ng Kristiyanong Arabo, Indonesian, Malaysian, Allah ang pangalan ng Diyos nila, yung Biblia ng Pilipino, tinanggal ang Allah. Bakit? Edited walang orig walang maaasahan. Ako na may humihingi ng sorry talaga. Ang mga salitang ito, yung mga matalino, magsaliksik naman. Huwag po tayo mag-stick lamang sa ating kinagisnan, napamahal po tayo sa mensahe na ating nakagisnan, akala natin yun na lang. Lawakan naman po natin yung ating pag-iisip, magsaliksik po tayo at hingin natin higit sa lahat sa Diyos na kinikilala natin sapagkat isa lang naman talaga ang Diyos nating lahat Iba-iba nga lang kung paano tayo kumilala at paano tayo sumamba. So hingin natin sa Kanya na igabay tayo sa landas ng mga propeta at yan ang Islam, hindi Christianity dahil nagsimula lamang sa Antioquia sa isang panahon, hindi Judaism
na nagsimula lamang sa Huda, hindi Hinduism na nagsimula lamang sa India, at mga iba-ibang tawag sa mga relihiyon na nagsimula lamang sa pangalan ng tao o ng lugar. Samantalang ang Islam, relihiyon ng mga propeta nung una pang panahon ay Aslam. Ibig sabihin, sumuko ka. Yun ang malinaw na mensahe, mga kapatid. Kaya si Jesus ay nagpatira pa daw, ayon sa inyong Biblia. Kami ang tunay na Kristiyano, kung follower of Christ, ang Kristiyano, kasi Latin word po yan, means follower of Christ. Hindi kami worshiper of Christ. Tama ang John 3:16, sino man sa kanya ay maniwala. Magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. Kami ang naniniwalang tunay kay Jesus, hindi namin siya sinasamba. Ang galing ng mensahe na ito, alhamdulillah. Lumitaw ang katotohanan. Maraming thank you mga kapatid. Siguro naubos ko na yung oras ko. Ako ay humihingi ulit ng paumanhin at nagpapasalamat kahit na alauna media na sa Pilipinas ay nagpuyat po kayo. Ay inshallah, gabayan kayo sa matuwid na landas. Maraming salamat mga kapatid, mga kababayan, mga viewers natin. Thank you very much. Time, dyan na po nagtatapos ang final conclusion ng ating negative side. Sa paksang pinag-uusapan nila sa gabing ito, napatutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So, dadako naman po tayo mga kaibigan sa 5 minutes conclusion ng ating pong affirmative side, Brother Fernando Camacho ng STE. So, Brother Fernando, nakahanda ka na po ba sa iyong final conclusion? Yes, sir. Ready na po. Okay, Brother Ferdi, 5 minutes. Time start now. Okay, so good evening. At sa akin pong pagpapatuloy sa nalalabi ko pong oras, mga kapatid, kitang-kita po natin kung paano niya dinudoktor yung pong bawat salita, no? Nang sabihin niya po na ang root word daw po ng tuwid ay tawhid. Pero sa cross-examination, nagkamali po siya. Dahil po yung salitang tuwid, yun na po yung root word, mga kapatid, mga kaibigan. Sa balari ng Tagalog. Kaya tinawag natin siya roon. So hindi niya nagkamali siya rito, mga kapatid. No? Hindi ko mo magkasing tunog, root word na. So maliligaw po kayo dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya bago na ni kapatid na negative yung kanyang presentation tungkol dito. Ano po? Ayan. Ngayon, hinahanap niya sa atin yung Hebrew, yung Aramaic, kung wala akong nailabas kanina, pinatunog niya na parang kagad, mali na agad, ano? Ito yung isa, ayan, kung mababasa po ninyo yan, ito naman yung isa rin, yan, So, yan po yan, Kaya lang, wala lang kasi sa shipping ko kanina, kaya kinuha ko pa. Then sa software, ito napakarami kong Bible rito, no? So meron tayo rito Novum Testamentum Greece, no? Meron ding Septuagint, mayroon din tayong Greek Bombas Bible, no? At marami pang iba na kung isa-isahin ko madadali na yung oras ko, no? Sa Hebrew naman ganun din, ano? Ito katulad dito, meron ako rito Codex sa Linengladensis, at meron ding Targum, ito yung Targumim, Aramaic, Old Testament, marami dito, na kung isa-isahin ko. So wala pong point yun, walang bearing yung kanyang, may naipakita tayo, yan. So, ngayon, bigla niyang i-drive, ang hinahanap niya, yun pong Hebrew Bible at saka Greek Bible. Tapos sa presentation niya, bigla ginawa niya original Bible. Which is pagtutwist po ito, mga kapatid, no? Wala pong original Bible na sa panahon ito. Meron tayo mga kopya ng original na Biblia. Hindi kagaya ng Quran, wala na yung pinaka-original. Mga kinain na ng mga kung ano-anong hayop, tapos sinunod pa. Kaya yung kanilang Quran ngayon, hindi na yung mapapagkatiwalaan. No? Kung mayroon pong dinuktor ng mga doktrina, yan po yung nasa Quran. Ngayon, no? Meron din ako gusto nga ipakita sa inyo, mga kapatid, mga kababayan, dito sa magkaibang version nila, no? Yan. Dito yung itong isang at saka itong isa, mapapansin niyo, magkaiba yung presentation pagdating dito sa pagiging anak ng Diyos, Sa isang talata doon sa Surah 3,
ay binabanggit doon na dapat paniwalaan, no, na maling paratang at kisanungalingan ng hindi sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ibig sabihin dapat sampalatayanan na siya ay anak ng Diyos dito sa Surah 335 ng Tagalog, doon sa pinakita ko. Sa English naman, nakalagay dito, yun namang maniniwala, kalaban naman yun ang nasa maling pananampalataya. So magkaibang version. Kung ibabalik ko, yung kanyang sistema ginagawa. Tandaan po natin, nagkakaroon ng komplikasyon dito po sa mga Bible version. Ang ibig sabihin ng Bible version, yung mga translation. Ayan, mga translation. Kagaya nila, kung ibabalik ko sa kanila, magkaiba yung kanilang translation. Di po ba? Pero siyempre, ginagalang natin na ang pinakakuran sa kanila, yung pong nasulat sa Arabic. Ganun din sana, igalang nila na yung original na Biblia nasulat sa wikang Hebreo, Aramaic at Greek. Kaya nga napansin nyo kanina, no? Lagi kong binabasa yung Greek Bible. Ngayon, puntahan natin yung Jeremias 8:8 na kanyang ginamit. Dito na mali na naman siya. Ganito po sabi sa wikang Hebreo. Ekatomero, hakamin, anahu, ananu, we torat. Taura na naman mga kapatid ang pinag-uusapan. Kaya misquoted lagi itong ating negatibo. Now, yung Matthew 10, no, verse 5 to 6, yun lang ang binasa niya, pinutol niya mga kapatid. Pag sinundan nyo sa 18 to 20 mga kapatid, pati hintil kasama sa pinagpapatotohanan. Kaya napapansin ko negative putol-putol mga kapatid, Kaya tama lamang sabihin ng Matthew 28, humangayo kayo sa buong salibutan. Kasi ang mga alagad, hindi lamang eksklusibo sa mga Hudyo. Maniniwanag yan sa atin. Matthew 10:18 to 20 na kung saan pinutol po niya. Then, ang ating Panginoon, totoo yun, namatay siya sa krus. Ang namatay, yung kanya pong katawang laman. Nasa 1 Peter 3:18. Sapagkat ang Diyos hindi yan namamatay. Tama po. Time na. Okay, salamat po. So ayun, dyan na po nagtatapos ang final conclusion ng ating affirmative side sa gabing ito doon sa kanilang paksang pinag-usapan na patutunayan ko na ang Panginoong Hesus ay Diyos. So dito po sa pagkatong ito, bibigyan ko kayo ng tag-isang minuto para magpasalamat na lang po doon sa mga nanood ng ibada nyo, lalong-lalo na po doon sa live mga kapatid. So Brother Fernando, mauna ka na po, magpasalamat. Yes, salamat po ng maraming-marami. Unang-una sa ating pong Panginoong Diyos na siyang nagbigay ng pagpapaunlak upang matuloy ang ganitong ang magkaibigang pag-uusap. Kami naman ni Bro Ali, hindi naman na kami magkaiba niyan dito sa DevCon. At syempre, maraming salamat kay kapatid na Ali kasi hindi magiging makulay ang usaping ito kapag wala namang negative. So, and nire-respect ko yan si Brother Ali. Then, sa mga nasa comment section, negative or positive, maraming salamat po sa inyo pong evaluation. Kaya kapatid na sis po na siyang CEO ng The Debtors Conversion Group, maraming salamat po sa privilege na napangyaring ganito. Kay kapatid na Ernie na talaga namang napaka-patas na mag-moderator, maraming salamat kapatid na Ernie. Kay Pastor Wimpy, yan. Pagdating din sa usaping ito, kasangga ako ito Kay Pastor Ferdinand, so salamat at sa buong kawanian ng DevCon. Inulit ko po, sundan niyo po ako sa aking programa sa YouTube. Type niyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. At bubulagan na po sa inyo ang programa nating Back to the Truth Ministry. Sa araw ng Sunday, meron din po kami 4 to 6 p.m. Ito na may ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan. At Martes at Huwebes, ganap na alas 8 hanggang alas 9. Maraming salamat po. Okay, dyan na po nagtatapos ang kanyang 1 minute na pasalamat. Si Brother Ali naman po. Brother Ali, 1 minuto ka rin po para sa iyong pasalamat. Time start now. Maraming thank you, Brother Ernie, at kay Brother Sespulu, at kay Brother Fernando, siyempre. At sa lahat ng nandito sa Rome, kay Pastor Wimpy. Handa ka na rin, Pastor, sa ating talakayan next, kailan ba yun? Sabi ni Brother Fernando, magka-campy daw kayo, pero magkasangga. Ba't kayo? Matagal pa. Iba yun. Salamat nga pala. Salamat sa oras ninyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ikabay po kayo sa matuwid na landas ng mga propeta. Sundan ninyo po yung mga katulad nito sa DevCon lalo na.
kasi kaligtasan po pinaghahandaan natin at hindi po biro ang mga usapin to. Bagamat sa iba, parang nagsasayang tayo ng oras, suntok sa buwan ng usapan, di nakikita ng mata, dinawakan ng kamay, pero kabilang buhay, paraiso po ang gusto nating lahat. Tama ba? Pero wag tayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Huwag natin sambahin yung tao. Thank you. Assalamualaikum at magandang oras. So, dyan na po nagtatapos ang 1 minute din na pasalamat ng ating negative side. So, dito na po nagtatapos ang debate sa gabing ito sa pagitan ng dalawang panig na isa pong Islam, si Brother Ari Javier, at isang SDE na Christian po, Brother Fernando Camacho. So, balik po sa iyo, Brother Ferdi, para sa official na pagsasara ng debate ito. Tsaka yung free Jollibee. Okay, salamat po sa lahat ng mga nanood at nakinig ng ating live. So, doon sa lahat ng mga nag-comment at syempre doon sa ating mga kaibigan mga Muslim at kaibigang mga Seventh-day Adventist. So, abangan po ninyo muli, syempre, yung mga debate na naka-schedule. Actually, marami tayong schedule this coming April, mayroon din. At syempre, puno rin yung schedule natin. Pero syempre, yung ibang schedule sa May, no? Marami na rin tayo na nakakalap na mga magdidebate pa. So, salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa ating mga nag-stay, no? Kahit napuyat sila, okay lang. Pastor Winky, Sir Fernando Camacho, siyempre kay Sir Ali Javier, no? Ito, gusto ko din itong makadebate, no? Napaka malumanay pala niyang kadebate. So, siyempre, Sir Ernie, no? Shoutout dyan kay Sir Ernie na napakagaling na moderator. At siyempre sa ating DevCon na backup ng ating kapatid na si Rasha. So, okay. So, ang ating Debaters Convention, paki-like po ninyo, no? At siyempre dun sa ating Debaters Convention official sa ating YouTube channel. At siyempre, meron tayong Debaters Convention group. Pwede kayo dun mag-comment. At dun din sa Debaters Convention page natin. No? Like nyo lang po and follow nyo. Salamat po and more power din sa lahat ng mga magdidebate pa. Mamaya, pag-usapan namin yung Pastor Wimpy yung debate namin. Okay, so Debaters Convention is now signing off. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang